Ikaw ay lumaki sa may San Andres Bukid sa Maynila. Maaari mo bang kwento, Chi, kung paano yung naging buhay mo nung bata ka? Ikaw ba'y katulad din namin na naglalaro sa kalsada? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Vice Mayor Chi Atienza. Ano nga ba naging buhay niya nung kabataan siya? Tumatambay sa release, di ba? So alam naman natin na itong si Chi Atienza ay naging anak ni Lito Atienza mula nung vice mayor siya hanggang sa naging mayor siya. So narito guys, panoorin muna natin at tuloy natin ang ating reaksyon. Alright? So dito na, pasok Mayoria. Ikaw ay lumaki sa may San Andres Bukid sa Maynila. Maaari mo bang kwento, Chi, kung paano yung naging buhay mo nung bata ka? Ikaw ba'y katulad din namin na naglalaro sa kalsada? O ikaw ay nasa loob lang ng tahanan? Nung bata ako, kalayatan ng tatay ko, prinsesa ako. Dahil pag nandun siya, lagi niya sinasabi, huwag ako lalabas ng bahay. Nung time na yon, vice mayor siya. Pero ang hindi niya alam, kasi umaalis siya papunta sa City Hall. Lalabas ako, nagbabike ako, papunta dun sa may release ng tren, at nanguhuli kami ng mga butete at mga kitikite. Mga larong bata, ginagawa mo rin? Ginagawa ko yan. Hindi niya alam, pero nakikipaglaro ako dun sa kapitbahay. Or minsan dun sa mga sidecar boys. Kasi sila lang yung nakikita ko paglabas ko ng bahay eh. So may kaibigan ako noon, si Cora. Si Cora, ano yan eh, parang batang lansangan yan. Pero every time na kailangan ko ng kukwentuhan, siya yung kausap ko. Nakasama mo, nakasalumuha mo yung mga Muslim community sa Maynila? Oo, kasi yung San Andres Bukid, doon sa Amatista Street, kalahati ng populasyon namin doon, halos ay Muslim. So, sanay na ako sa kultura nila dahil pagdating yan, 5 times a day sila nagsasambay. So, naririnig ko na yan pag may tunog, alam ko magsasamba na sila. Plus, given, di ba sinabi ko si Audrey, 25 years na ako hindi kumakain ng baboy. Kasi pag nagpapabili ako ng ulam sa labas, puro halal yung pagkain sa labas. So, sanay ako sa kinakain nila. Yun ang childhood ko. Masaya, simple, at talagang nakita ko yung problema ng mga kapitbahay ko. Kasi hindi sila naging constituent. Naging kaibigan ko marami sa kanila. So yun guys, napanood nyo, di ba? Sino ang mag-aakala, di ba? Kaya nga sabi niya, akala ng tatay ko, prinsesa ako. Siyempre pag iniisip mo guys, di ba? Anak ng vice mayor, ano kagad unang iniisip mo? Laki sa layaw yan, spoiled yan, at lalong-lalo na, hindi yan pwedeng lumabas, di ba? Dahil sa kanyang security. Excuse me po. So, dahil sa kanyang security, siyempre anak ka ng mayor, natural. Hindi mo yan pwedeng, lalo na kung bata ka, kabataan ka, di ba? Kasabayan mo yan. Hindi ka pwedeng makipaglaro dyan, anak ng mayor yan. Mukhang malayo ang agwat, di ba? Malayo yan, guys, ang agwat. Pero dito kay Chi Atienza, siya mismo lumalabas ayon sa kanyang kwento. Di ba? Nakikilaro siya sa kanto, sa release ng tren, nangangapit bahay sa parang ano talaga guys. Parang ordinary yung bata lang siya nung panahon niya. Na which is di mo talaga iisipin yan. Di ba? Nasa isang anak na vice mayor. Kasi nung bata daw siya anak vice mayor nun. Ditong si Lito Atienza. Kaya nga guys, kung makita nyo, di ba, sa kanyang mga video na vlog din natin, kung makihalubilo siya sa tao, talagang iba, di ba? Walang halong kaplastikan, di ba? Yan ang laging ko sinasabi. Sa itsura pa lang, di ba? Yung kilos niya, yung the way na makipag-usap siya sa mga tao, talagang kitang-kita mo na hindi talaga siya naging spoiled brat. Hindi siya naging ganun, guys. Napakasimple. Kaya ako, guys, talaga sinusuportahan ko siya dahil sa tingin ko, uunahin talaga yung kapakanan ng mahihirap. Dahil alam niya yung sitwasyon sa labas. Hindi siya lumaki sa palasyo na sinasabi niya, di ba? Na spoiled lang,
walang ginagawa kundi kumain, uminom, di ba? Magsaya, ganyan mga mayayaman, di ba guys? Hindi naman lahat guys, baka siya din ng mga mayayaman ginagawa. So, dahil doon sa kabataan niya, baka yun ang training niya, di ba? Para pagka nanalo siya, kung sakali lang, tingin ko naman mananalo yan dahil nga simpleng-simple siya at talagang makamasa siya. Eh, hindi mahirap para sa kanya ang magserbisyo at tumulong sa ating mga taga-Manileño. Kaya tuloy lang natin guys, supportahan po natin. Yorme, nabubulo na ako. Yorme Chi, tuloy ang laban guys. Supportahan natin sa darating na election 2025. Bagmat malayo pa, pero kailangan na natin mag-ingay ngayon para lalong masuportahan ng taong bayan. So kayo guys, anong masasabi nyo dito kay Chi Atienza sa kanyang naging talambuhay ng kanyang kabataan niya? At mukhang nadala niya naman niya ngayong paglaki niya. Kaya sana nga guys, manalo siya at makita natin na talagang maganda ang tambalan. Best tandem talaga ang tambalang Yorme at Chi. Alright guys, so ganito na po ang mga susunod ng vlog. Thank you very much.